Good morning sa atin lahat. Ito na ang nangyari sa ating palay matapos siyang nagkapunggos. 80% noon ang nagkapunggos sa palay natin. Itong pangalawang area. Buti nga'y naka-recover. May mga porsyon na hindi nakaka-recover pero maliit-liit na lang. Siguro mga ilang porsyento na lang. Mga 10% siguro. Pero itong malaki na bahagi na portion ay nakakadala na naman ng kanyang bunga. Ayan. May bunga. Meaning, nakaka-recover siya sa sakit. Mahirap pag magkapunggos dahil wala nang maraming dahon. Malalanta ang kanyang dahon. Parang na susunog sa drought. Kaya yung iba na palay ay hindi na nakaka-recover, talagang tuluyan ang namatay. Pero itong sa atin, ayan, 2 beses tayo nag-treat nito. Ito maganda-ganda ang resulta, nakaka-recover siya. Mabilis siya nakaka-recover dahil organic ang ginagamit natin na panglunas sa punggos. Ayan. Maganda-ganda ang resulta. Nag-apply tayo ng organic na pang lunas nito dito sa pangalawang area na palayan natin. Kaya mabilis-bilis lang nakaka-recover. Yung portion na hindi naka-recover ay medyo malala talaga. Kaya nahihirapan ang palay natin pero maliit-liit man lang. Dito tayo makaka-recover dahil yung pangatlong area natin ay siguro may naka-recover man mga 50% lang na talaga sa punggos. Mahirap ang punggos pag i-treat natin, lalong-lalo na pag may tubig dahil nagkaroon na ng malalim-lalim na tubig nung nagkapunggos siya, kaya nahihirapan tayo sa pag lunas. So itong second area natin ay makaka-harvest na naman tayo nito. Salamat talaga tayo. Ito dahil sa nangyari na nagkapunggos, hindi pantay-pantay, no? Padahan-dahan. May ilan na nakalabas, ang ilan ay hinog na, ang ilan naman ay kalalabas lang o bago lang nag 100% flowering stage, pero yung iba ay hinog na. So ang mangyari nito ay hintayin talaga natin yung mga huling na kalabas upang hindi na natin pabalikin pa ang harvester. Isang beses lang siya harvest. Dahil kung unahin natin to, yung medyo hinog na, mahirapan tayo dahil portion-portion maapakan ang harvester yung hindi pa sana maaring harvestin. So hintayin talaga natin na lahat ay mahinog na. Ang mangyari ay tawag sa amin sa Bisaya, matukong yung unang nahinog dahil hintayin natin yung panghuling nakalabas upang isang beses lang tayo makapag-harvest. Ang importante ay may ma-harvest tayo kahit na matukong, kahit na medyo overripe, basta kay may ma-harvest lang tayo. Sana lang hindi na walang dumating na masamang panahon. Kung may ulan man, walang dalang hangin na malakas-lakas upang hindi naman ito pareho nung unang area natin. Magkatulad na nakakadapa. Ito sana hindi lang makadapa dahil kung makadapa, kawawa o masasayang. Maliit talaga ang recovery. Na epektuhan pa ito ng punggos at saka kaswalti na naman sa sa panahon. Kaya sana tuloy-tuloy na maganda ang daga nito, ang takbo ng ating palay upang maganda talaga ang
resulta. Ang nakatiming sa atin ngayon ay wala masyadong rice bag. Yung tawag sa amin ay piangaw. So, ito ang problema pag magbunga na ang palay dito sa amin dahil atake ang piangaw. Pero ngayon na panahon ay walang masyadong piangaw, pila lang, maliit lang yung rice bag. May pangilan-ilan man pero nag-apply man tayo ng insect repellent. So makokontrol pa rin natin. Problema lang, ito na lang sa atin ang nahuli. Kaya 6 hanggang sa 10 araw ang interval, mag-apply na naman tayo ng insect repellent upang hindi maapektuhan, hindi laadaan sa piangaw. Kumbati lang tayo guys. Sa huli, makaharvest din tayo nito. Thank you for watching. God bless sa lahat. Happy farming.